Dear Brigada Love Lines, maligayang araw sa inyo Brigada Love Lines at sa lahat ng masusugid niyong tagapakinig ngayon. Lalong-lalo na sa mga kagaya kong adik na sa pakikinig. Alam niyo ba, sobrang laki ng naitutulong ng radyo sa akin lalo na sa mga araw na feeling senti ako at gano'n na rin kapag masayang masaya ako. Ito na lang kasi talaga ang libangan ko habang ako'y nasa tindahan. Ako nga po pala si Tess, 43 years old, taga rito sa Laurel, Batangas. Isa po akong soltera. Sa totoo lang, hindi ko na rin namalayan na tumanda na pala akong walang kasama o wala man lang naging kasintahan. Pero ngayon, sumulat ako sa inyo para ikwento ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Kung paano ako tinuruan ng panahon na magmahal sa hindi ko inaasahang tao at pagkakataon. Christina! Halika na! Kakain na! Handa na ang hagahan mo! Opo, Ate Tess, pababa na po. Ikaw talaga, bakit parang late ka na naman nagising? Hindi po, ha? Sus, late ka na naman sigurong nagising kasi babad ka na naman sa cellphone mo buong gabi. Baka kung kani-kanino ka na nagpapaligaw ha. Naku, hindi po, Ate Tess. Abay dapat lang, ang bata-bata mo pa ha, 16 ka pa lang. Mag-aral ka muna, yun ang palaging paalala ni ate. Yes po, Ate. Baka mabalitaan ko na lang naunahan mo pa akong mag-boyfriend. Posible nga, Ate. Wala naman kasi atang nanliligaw sa'yo. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Hindi ko naman kailangan ng manliligaw. Ate, malay mo, may isang lalaking dumating sa'yo na mamahalin ka ng tunay. Ito talagang batang to, ang dami-daming nalalaman. Basta hindi ko kailangan ng manliligaw o boyfriend ngayon. Masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Paano kapag may nanligaw? Malay mo si Mang Kanor ligawan ka. Baliw ka talagang bata ka. Si Mang Kanor, parang lolo ko o parang lolo na natin yun eh. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Ay, bakit kaya hindi mo subukan, Ate, yung uso ngayon, yung dating app? Ayoko, hindi na yun bagay sa akin. Masyado na akong matanda para dyan. Humanap na lang kaya ako ng pwedeng ireto sa'yo. Ayoko rin, basta Christina, sa ngayon hindi ko kailangan ng boyfriend. 'Di ba? Pwede naman maging masaya ang isang tao kahit na walang special someone. Yung pagmamahal, pag-aalaga at pag-aasikaso. Pag-aasikaso ko sa'yo, sapat na sa akin yun. Wow, ang sweet naman ng ate ko. Di bale, huwag kang mag-alala. Hanggang sa pagtanda natin, tayo pa rin dalawa magkasama. Alam mo, ang aga-aga, ang drama nating dalawa. O siya, bilisan mo na dyan yung baon mo. Naihanda ko na. Tatambay muna ako sa tindahan. Ingat ka ha. Salamat, Ate Tess. Ate Tess, pabili po. Oh, ano iho? Ay, si Sandro pala to. Kape po. Ito ho yung bayad. O sige, wait lang ha. Ate Tess, nandyan ho ba si Christina? Kakaalis lang. Ikaw ba, wala ka bang pasok? Sa susunod na linggo pa yung pasukan namin. Enrollment period parang namin ngayon. Bakit mo nga pala tinatanong kung nasan ang kapatid ko? Wala ho. Gusto ko lang ho siyang makita. Nako, alam ko na yan, Sandro. Dedirektahin na kita ha. May gusto ka ba sa kapatid ko? Nako, wala ho. Nagkakamali ho kayo ng iniisip. Ang totoo po niyan, may pinabibigay ho yung kapatid ko. Yung nakababata kong kapatid kay Christina. Ano yan? Love letter ho eh. Ay nako, mga kabataan talaga. Sandro, hindi ko tatanggapin yan. Sabihin mo na lang din sa kapatid mo na hindi pa pwedeng ligawan si Christina. Bata pa sila. Abay, mag-aral na lang muna. Yun nga rin ho yung sabi ko sa kapatid ko kaso pinipilit niya talaga akong maibigay yan kay Christina. Pero di bale ho, pagsasabihan ko na lang ho ulit ang kapatid ko. Sige Ate Tess ha? Mga kabataan talaga ngayon. Puro pakikipagjowa na lang ang inaatupag. Huwag naman sana silang magmadali. Ako nga, inabot na ng 43. Teka nga, nasan ba yung radyo ko't mabuhay na nga? Yan, tamang-tama, air supply. Ang paborito ko.
Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, sa totoo lang, madalas ko rin namang naiisip na paano nga kung tumanda akong walang kasama sa buhay. Pero ano bang magagawa ko kung wala ngang dumating? Konting kwento simula nung kapanahunan ng pagiging dalaga ko. Mayroon naman akong naging isang boyfriend. Pero bata pa ako noon, parang nasa 22 years old pa lang ako that time. Simula noon naging busy na ako sa trabaho. Noong mga sumunod na taon naman, may mga nagtatangka pa ring manligaw. Pero wala na akong panahon sa kanila. Sa totoo lang, masaya naman talaga ako sa buhay ko ngayon. Oo, walang nagpapakilig. Pero sa tuwi-tuwi na, nagdarasal pa rin ako sa Panginoon na sana nga may dumating. Na sana kung ipagkakaloob sa akin, ay magkaroon pa rin ako ng boyfriend. Ate Tess, Oh, nandito ka na naman sa tindahan ko. May bibilhin ka ba o may ipapabigay ka na namang love letter? wala ho. Tatambay lang ho akong saglit. Pabili nga po ng soft drinks. Teka, sino naman ba tong mga batang to na basta-basta na naglalampungan sa tapat ng tindahan ko? Anak ko yan ni Aling Mirna. Hoy, mga utoy at ineng! Alam ba ng mga magulang ninyo yung pinagagagawa ninyo? Aba, kung maglalandian lang kayo, ay wag dito sa tapat ng tindahan ko. Ate Tess, bakit ho ba parang tutol na tutol kayo kapag may jowa ang isang teenager? Aba, natural, Sandro. Yung mga bata, wala dapat ibang ginagawa kundi mag-aral. Ate Tess, hindi na ho ako bata. Bakit? Ilang taon ka na ba? 22 ho. Lalong hindi ka matanda. Alam mo, uulitin ko lang ha, yung pagbo-boyfriend at girlfriend, makakapaghintayan. Relax lang kayo. Ikaw ba, may girlfriend ka na ba? Wala ho. Pero may nagugustuhan ho ako at plano ko siyang ligawan. Alam ba yan ng mga magulang mo? Hindi ho. O di ba? Karamihan pa sa mga bata ngayon, hindi nagpapaalam sa mga magulang nila. Ako ho, kahit hindi na ho ako magpaalam, alam ko naman kasi na nasa tamang edad na ako para manligaw. Eh, bahala ka. Kung sino man yung nililigawan mo, good luck na lang. Ate Tess, ano ho bang gusto niyo sa isang lalaki? Aba, Diyos mo kusong bata. Hindi pa pala tapos? Bakit mo naman natanong? Nagtataka lang ho ako kung bakit wala ho kayong boyfriend o asawa. Sa ganda niyo hong yan. Naku, ng bola pa. Alam mo, Sandro, kung hindi ko kayang sagutin yung tanong mo kung bakit wala akong asawa. Hindi ko rin kasi alam kung bakit nga ba wala? Pero yung tanong mo na kung anong gusto ko sa isang lalaki, hindi ko rin alam. Matagal na kasi yung huling may nanligaw sa akin. Pero ang sa akin naman, kung may dadating, bakit hindi? So, kahit sino hong dumating o manligaw sa inyo, okay lang. Hindi rin kahit sino. Siyempre, kahit 43 na ako may standard pa rin naman ako. Ano nga ho yung standard nyo? Bakit ba gustong-gusto mong malaman? Para lang ho alam ko. Para alam mo? Para alam ko ho kung pasok ba ako sa standard nyo. Diba, sinabi ko na hindi pa pwedeng ligawan yung si Christina. Hindi naman ho si Christina. Tayo ho, Ate Tess. Gusto kong malaman kung pasok ba ako sa standard nyo. Sandro, ikaw na bata ka ha. Hindi ko maintindihan. Direktahin mo nga ako. Gusto kita, Ate Tess. Alam kong baka hindi ka maniwala pero Hindi talaga ako maniniwala. Ang mga kabataan talaga, puro na lang prank. hindi ho ito prank. Totoo, Ate Tess. Gusto kita. Wala akong pakialam kung magkalayo ang edad natin. Basta gusto kita. Gusto kitang ligawan. Gusto kong iparamdam sa'yo na mahalaga ka sa akin. Gusto kitang alagaan. Gusto kitang maging girlfriend. Pero bakit ako, Sandro? Para nakitang pamangkin. Para nakitang anak. Huwag niyo hong isipin yung edad. Basta gusto kita, Ate Tess. Mahal na nga yata kita eh. Anong mahal ka dyan? Totoo, Ate Tess. Ngayong nasabi ko na sa'yo to wala nang urungan. Liligawan na kita. Kung ayain ba kitang mag-date tayo mamaya? Sasama ka ba? Okay lang ba sa'yo? Teka lang, Sandro, wait lang. Umalis ka muna, isasarado ko tong tindahan ko. May gagawin ako. Alis na, alis na. May-ari ng mundo, ibibigay ang lahat ng gusto mo. Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, sino bang mag-aakala na yung lalaking nakagawian na ang pagtambay sa tindahan ko na napagkamalan ko pang nagkakagusto sa kapatid ko, ay sa akin daw may gusto.
Ayoko pong maniwala nung una. Ayokong isipin. Ayoko siyang makita kasi parang pamangkin ko na talaga si Sandro. Pero aaminin ko po na para bang nung sinabi niya sa akin na gusto niya ako, noon na lang ulit nakaramdam ng kilig itong puso ko. Kilig na sa matagal na panahon hindi ko man lang nararamdaman. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko noon na sa tingin ko, pinili ko muling maging extra happy ang puso ko. Ay, ang ate Tess ko pumapag-ibig na. Parang trip na trip mo ako ngayon, Christina. Hindi kaya kita bigyan ng baon bukas. Totoo naman kasi, 'di ba? Pumapag-ibig ka na. Sa wakas. Akala ko kasi talaga mauunahan pa kita. Pero alam mo ate, botong-boto ako kay Kuya Sandro. Ako na ang magsasabi, mabait yun. Paano mo naman nalaman? Kwento sa akin ni Julius, yung kapatid niya. At bakit? Nanliligaw na ba sa'yo si Julius? Actually, boyfriend ko na siya ate. Boyfriend? Ikaw na bata ka, makukuro talaga kita sa singit. Joke lang? Hindi pa po. Pinaliwanag ko naman kasi kay Julius na hindi pa talaga pwede. Pero balik tayo sa inyong dalawa ni Kuya Sandro. Kailan mo siya sasagutin? Sasagutin agad? Aba, hindi porket pumayag akong manligaw siya sa akin, automatic magiging nobyo ko na siya. Pero doon na rin papunta yun. Tumigil ka na nga, Christina. Alam mo, tulungan mo na lang ako dito. Hindi ko kasi alam kung anong isusuot ko sa first date namin ni Sandro. Siyempre ate, dapat maganda ka. Pero sa bagay, maganda ka nga pala talaga. Sa tingin mo, okay na ba to? Oo naman ate, go na yan. O sige, magbibihis na ako. Sandali lang. Baka kasi nandyan na mamaya si Sandro. Tess, nandito na ako. Ready ka na ba? Kuya Sandro, wait lang daw. Nagli-lipstick pa si ate. Charot! Nandito na siya! Please welcome ang ate kong maganda na pumapag-ibig, Ate Tess! Kuya Sandro, si Ate Tess nga pala. Tess, sobrang ganda mo talaga. Talaga ba? Wait lang, bakit nawala na yung tawag mo sa akin, ate? Siyempre, sinasanay ko na yung sarili ko na hindi ka tawagin na ate kasi feeling ko baka bukas makalawa. Love na ang tawag ko sa'yo. Talaga lang ha? Oo naman, Tess. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat. Mapasagot lang kita. O ano, tara na? Sige, tara na. Ingat kayo, Ate Tess, Kuya Sandro. Enjoy! Sa totoo lang, Brigada Love Lines, hindi mahirap mahalin si Sandro. Oo, bata pa siya pero di hamak na mas mature siyang mag-isip kaysa sa ibang kabataan na kilala ko. Bago raw kami mag-date noon ay nagpaalam na siya sa mga magulang niya. Sinabi niya raw na ako ang kadate niya dahil ako ang babaeng nagugustuhan niya. Umabot po ng 5 buwan ang panliligaw niya sa akin. Akala ko nga susuko na siya. Pero ni minsan, hindi ko nakita sa kanya na pinanghinaan siya ng loob. Sandro, wala ka ba talagang gagawin? Baka hinahanap ka na sa inyo. Yung school projects mo, baka hindi mo pa nagagawa. Alam mo, Tess, kapag ganitong araw ng Sabado, wala akong ibang paglalaanan ng oras ko kundi sa'yo. Siyempre, gusto ko pa rin naman na ligawan ka mismo dito sa bahay nyo. Hindi naman pwede yung saka lang ako magpapakita sa'yo kapag magde-date tayo sa labas. Bakit ba kasi ang sweet-sweet mo? Sweet na ba yon? Parang kulang pa nga eh. Sandro, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sandro, sorry ha. Pero gusto ko sanang tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Ha? Bakit naman? Hindi ba sapat yung panliligaw ko? May nagawa ba akong mali? Baka naman pwede pa nating pag-usapan, Tess. Alam mo, tagal ko nang pinag-isipan to. Teka, Tess, binabasted mo ba ako? Sandro, tumigil ka na sa panliligaw sa akin kasi simula ngayon, ngayong araw na to, nobyo na kita. Boyfriend na kita. Ha? Sandro, sinasagot na kita. Teka, totoo ba, Tess? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi. Gusto ko ha. Gustong gusto ko.
Pinakaba mo naman ako. Sorry na, pero totoo, Sandro. Sinasagot na kita. Tess, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sandro. Maraming salamat kasi minahal mo ko. Pangako, Tess. Kahit kailan, hindi kita sasaktan. Hintayin mo lang ako na makagraduate ha, at magkatrabaho. Pakakasalan kita. Pangako yan, Tess. Brigada Love Lines, ano nga bang naging turning point ko noon? Paano ako tuluyang napaibig ni Sandro? Simple lang po. Mabait siyang bata. Mabait siyang lalaki at sa loob ng ilang buwan na nililigawan niya ako, ipinaramdam niya talaga sa akin na mahalaga ako sa kanya. Na seryoso siya sa pagmamahal niya sa akin. Sa totoo lang, hindi na talaga ako umaasang may darating pa. Pero totoo ngang mapagbiro ang tadhana at lalong-lalo na, totoong kumpara sa'yo, ibibigay ng Panginoon sa tamang panahon. Sa ngayon, Brigada Love Lines, nag-live-in na kami ni Sandro. Graduate na siya at may trabaho na rin habang nagre-review para sa board exam niya. Mag-iisang taon pa lang ang relasyon namin ni Sandro. Pero feeling ko, ang tagal na naming magkasama. Ang tagal na naming nagmamahalan. Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Sana po'y na-inspire kayong lahat. Maraming salamat po. Brigada yours, Tess. Marama, pag ika'y kasama na, puso ko'y walang pangamba.